Matapos ang 4 na taon ay mailap pa rin ang hustisya para sa pamilya ng mga nawawalang sabungero. Pero pangako ng DOJ, hindi nito tatantana na ang kaso. Narito ang agenda report ni Hannah T. Live nag-uulat mula sa PNP headquarters sa Campo Crame. Hannah, go ahead. Corina, sa latest nating monitoring, nasa isang closed-door meeting ngayon ang mga pamilya ng missing sabungeros kasama si CIDG Chief Romeo Macapaz. Yan ay para humingi ng update doon sa kaso ng kanilang mga nawalang kaanak. Bago yan, pumunta sila sa DOJ kanina para naman sa isang hiwalay na meeting kasama ang mga opisyal doon. Kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo pumapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Hindi dapat ganoon. Hindi titigilan ng Justice Department ang kaso ng missing sabungeros. Yan ang assurance na binigay ni Secretary Boying Remulla sa mga pamilya nila. Pumasok kami rito 3 years ago. The deadline was always yesterday. Lagi yung mga problema namin, backlog lagi ang problema. Unang pasok pa lang namin. Pero hindi kami tumitigil talaga. We're not leaving any stone unturned. Kanina dumating ang ilang pamilya ng mga sabungero sa DOJ para sa isang dialogue kasama sina Remulla at Assistant Secretary Eliseo Cruz. Blessing para kay Maylene ang kooperasyon ng mga opisyal at paglitaw ni alias Totoy na whistleblower sa kaso. Siya ang ina ni Paul, isa sa around 10 sabungeros na biglang naglaho sa Laguna noong 2022. Si Paul daw ang taga-bitbit ng manok kasama ang isa pang driver na bigla rin nawala. Tanggap ko na, pinagpasensya ko na po ang lahat. Sana naman maging okay na po. Ang hiling nyo na lang po ngayon. Na makita sila kahit po tumali. Para mailibing ko ng maayos. Karoon na po kami ng katahimikan. Pero hindi lang mga nakakatanda ang biglang nawala, pati mga menor de edad, bahagi rin ng missing sabungeros case. December 30, 2021, dinakip ang 14-year-old na si Maison na ulila na raw ayon sa kanyang tiyahing si Janice. Kasama niyang isa pang menor de edad na biktima na si John. Sumama lang daw sa isang pagsabong sa Laguna at ang kikitain nila para sana sa Medianoche. Nakakalungkot lang po kasi nadamay po siya kahit wala naman po siyang kalam-alam sa ganung bagay. Nakapirma na raw si Remulla ng sulat para sa Japanese government tungkol sa paghingi ng assistance pagdating sa mapping capability sa Taal Lake. Una nang sinabi ni alias Totoy na tinapon sa lawa ang mga sabungero. Hindi natin alam kung anong kondisyon nila. Pero in 3 years, lahat yan nag-aano sa tubig yan. Nalulusaw. Nang tanungin kung dapat na bang magsumite ng affidavit si alias Totoy, sabi ni Remulla, nakakita na raw siya ng signed statement nito. Pero hindi pa muna ito dinetalye. Kailangang makapagsumite ni Totoy o Julie Patidongan ng sworn affidavit para maging bahagi ng basihan sa case build-up. Corina, pagdating doon sa kung dapat bang protektahan si Patidongan, sabi ni Remulla nakaalalay naman daw yung WPP o Witness Protection Program, pero ang seguridad niya under PNP Chief Nicolas Torre. Corina. So Hannah, para lang sa kaalaman ng lahat, ano ba yung common pattern na sinasabi doon sa pagkakadakip sa mga nawawalang sabungero? Corina, sisimulan natin siguro sa alleged motive, no. Ang sabi ng mga pamilya ng mga biktima ay unang motive ay yung tsope o yung sinasabi nilang game fixing. Pinagbibintangan yung ilang missing sabungero nito, no, kung saan sinasadya raw na matalo yung isang manok para kumita ng malaki sa isang pustahan. At sa ibang kaso, no, gaya ng kay John Lasco na ating naibahagi kagabi, cloning naman ng isabong website yung dahilan na parang panluloko sa online betting system. And of course, pagdating doon sa pattern, definitely nangyari itong mga abduction around April 2021 hanggang January 2022 kung saan 4 na kaso between December 2021 to January 2022 yung nangyari. At laging nangyayari sa isang sabong event itong mga pagkawala. And of course, itong mga missing sabungero na ating naibahagi kanina ay mga insider doon sa industry. Pero meron ding iba na katulad nga nung
14-year-old na kinidnap, siya ay nagdala lang ng manok doon sa isang event. Pero most of the missing persons ay bahagi ng isabong operations, at ang modus doon sa pagkakadakip sa kanila ay una dyan yung meron o di umano'y warrant ng mga government official, at merong magsasabi na ilang mga biktima na nakatawag pa sa kanilang relatives na nagsabi ay dinakip sila o hinold sila ng ilang staff sa isang cockpit, at doon na nga hindi sila nakontak. Corina. Ayun, so pero wala naman silang binabanggit na mga pangalan. Kumbaga walang nadawit na pangalan mula mismo sa mga dinakip. Corina, so far wala pa tayong nakukuhang information kung itong missing persons mismo yung nagsabi o nagdawit ng mga pangalan. Pero nangyari na kasi yan sa isang Senate investigation back in 2022 kung saan yung mga witness o yung mismong relatives nila mismo yung nagdawit ng mga pangalan, at doon na nga lumitaw din noon pa man itong sinasabing di umano'y mastermind ayon kay alias Totoy na si Atong Ang. Corina. Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat live mula sa Camp Crame.